Nandito na nga ang part 3 ng hinihintay nyong Boracay adventure ng mga nag-ferry from Batangas hanggang dito na nga sa Katiklan. Bumaba na nga kami ng 5:30 in the morning at 7:30 PM nga kami umalis ng Batangas, so total of 10 hours. At sa totoo lang, hindi na namin naramdaman na gano'n na pala katagal kami sa barko. Tamang-tama lang yung alog ng barko, parang dinuduyan ka lang at hinihele, kaya naman nakatulog kami ng mga 6 hours. At mga bandang 4 AM nag-a-announce na sila, so talagang magigising kayo. Kaya naman hindi kayo maiiwan talaga sa barko. Okay, here we're going to wait for our transfer. Paglapag nyo nga ng barko, konting lakad lang at mararating nyo na itong parang waiting shed. At nga pala, nag-book ako ng tour agency para sa transfers namin. Kasi alam nyo na meron kaming senior citizen at 2 bata, so ayokong ma-hassle sila. Dito nga pala kami nag-book sa MCD Travel and Tours Boracay. 1,000 each packs lang yan ha, at kasama na ang round trip transfers ninyo from port to your hotel. Kasama na rin dyan ang van, terminal fees, environmental fees, at ferry boat tickets. This series is called What Do You Bring to Boracay? So, papakita ko po sa inyo yung mga kagagautan namin. So, may ganito. Beach toys, diaper, mga sombrero, napakadaming sombrero, ang katerbang tubig. Hi! Wala na, nagbibideo ka ng mga kagagautan. Ito kay Wawa. Ito kay Baby. Yun sa amin ni Baby, yung kay tatay. Ito sa Intot. Ito sa Mami. Tamang-tama, no? Na-video ko yung mga dala-dala namin kasi may nagtanong sa inyo kung ba't ang dami daw naming dala. So, ayan, nasagot ko na yung tanong nyo. Daming kagagautan. So, ayan, tumawag na nga ang MCD Tours at dito daw kami mag-antay sa Katiklan Jetty Port. Kaya naglakad pa kami ng konti at narating na namin ito. Meeting place, na dito pala nagbabayad lahat. So, nandito yung registration and verification counter. Lahat ng ticketing booth, nandito rin. Dito kayo magbabayad ng mga terminal fee. So, hindi na namin ito inisa-isa kasi nga kaya kami kumuha ng tour. So, sila na yung bahala sa lahat ng yan. O, diba? Not bad. Kaya nga kayo nag-holiday para hindi kayo ma-stress. So, yan, Disney Princess lang tayo habang nag-aantay tayo sa ating tour. So, ayan nga, after mga 30-40 minutes na ayos na nila lahat ng mga papeles at ready na tayo to board our ferry going mismo sa island. As you can see, marami pa kayong dadaanan ng mga checking en route, pero yan, dahil nga merong MCD Tours, nako, dire-diretso lang kami. Ang galing. At hindi lang yan ha, tutulungan din nila kayong magdala ng mga bitbitin nyo, ng mga luggages nyo. Kasi from Jetty Terminal, medyo malayo-layong walk din hanggang marating ninyo yung ferry. Kaya nga, mas maganda yung magdala na lang kayo ng buong luggage para isang dalahan lang, wala na kayong bitbit. At yan, bumalik pala kami sa dagat. Nung makita namin yung sinakyan naming barko, sabi namin, parang bumalik lang tayo, no? Umikot nga lang pala kami. Kasi dito rin sa tabihan yung mga ferry na papunta naman sa island of Boracay. This was around mga 6:30 in the morning at medyo maraming tao na papunta dun sa Boracay. So, mayroon kaming isang na-interview dyan. Mga nagtatrabaho nga daw sila doon. Kaya pala, yung ferry namin, naku, punong-puno. Wala man lang isang bakanting upuan. Siguro kung may gagawin ako sa susunod na punta namin dito ay magta-try ako ng parang private naman na ferry. Kasi lalo na kung madami kayo, no? Big group, tas marami kayong dala-dala, ay mas hassle-free yung private. Kasi ang sabi sa amin ni Kuya Ron, yung taga-MCD, meron nga daw silang private, parang mga 2,000 per head, tapos meron silang parang 10 packs, 20 packs na capacity. So yun, inquire lang kayo sa MCD, marami naman silang mga options, tapos flexible sila sa mga request niyo. Wala pang 10 minutes, nako, napuno na agad itong ferry at tumakbo na agad, wala nang hintay-hintay. At hindi na rin kami binigyan ng time magmuni-muni dahil wala pang 5 minutes ay nasa island na agad kami ng Boracay. Ang bilis, no? Kung mapapansin nyo rin yung mga suot na t-shirt ng mga staff and crew dito sa ferry, ay no to Boracay Bridge. Kasi ito pala yung proposed infrastructure project na nagko-connect ng Boracay Island to mainland Panay. So, can you imagine, hindi ka nasasakay ng ferry pagpunta nyo sa Boracay. So, bukod na napakaraming mawawalan ng trabaho, hindi pa natin sure kung maganda ba ang impact nun sa ipinagmamalaki nating kalikasan dito sa Boracay. Okay, balik na tayo dito sa ating adventure. Nauna na nga din namin yung karamihan para makapag-photo taking naman kami sa loob ng ferry. Thank you mga kuya, talagang alaga nyo kami dito. Sana'y wag na talaga matuloy ang bridge na pinaplano ng DPWH dahil naku, baka kung saan na naman mapunta ang budget. So, ayan, from here, maglalakad lang tayo ng konti at may nag-aantay na sa ating tricycle para naman ihatid tayo diretso na sa ating hotel. And yes, kasama yan sa tour. Kuya Ron ang nag-a-assist sa amin kung saan kami pupunta dahil kung kami lang, naku, baka maligaw-ligaw kami dito dahil first timer kaming lahat. At yan nga, we can say officially, welcome to the island of Boracay. Konting lakad ulit para makarating naman tayo sa terminal ng mga tricycles. At dito, ninanamnam na namin yung hangin ng Boracay. Talaga naman, hangin pala lang nakaka-relax na. At tingnan nyo rin pati yung view. Wow!
amazing. So lalampasan nyo tong parang building na to, tapos lahat naman ng dadaanan nyo papunta doon is covered, which is good kasi nung pumunta kami June, medyo nag-uulan, iinit, uulan, ganon. So at least hindi kayo mababasa at hindi kayo magkakasakit. So yan, finally nandito na kami at yun nga tinuturo na sa amin ni Kuya Ron. Sakay na kayo, ito ang yung sasakyan. Ay, first impression, ang cute! Sabi ko, ay, ang ganda nito. Parang tuk-tuk ng Thailand, pero mas malaki to. Parang ang capacity niya is nasa mga 7 to 8. Hindi pa kasama yung mga bagahe nyo, ha? So, yan dito, kasyang-kasya kami at saka yung isang katerba naming dala-dala. O, diba? Hindi pa kayo nakakarating ng hotel nyo. Ang dami yun ang pinagdaanan. Super thankful lang talaga ako na tama yung decision ko to get MCD Travel and Tours kasi kung hindi ko ma-imagine na may stress ako sa paghahanap ng mga direction at kung paano kami makakarating ng hotels. Pati alam nyo, kahit i-total nyo lahat ng babayaran nyo, mas mura pa din dito sa MCD Travel and Tours. 1,000 per head. Parang nung lahat ng kinompute ko yung mga gagastusin hanggang makarating ng hotel, parang nasa mga 1,300 per head. So yeah, not bad. Hoy, hindi ako paid dito ha. Sabihin ko na naman, binayaran ako. Hindi. Pero shoutout pa rin kay Sir Marlon of MCD Travel and Tours. Baka naman sa susunod. Joke lang, charot. O siya, 5 minutes na pala tong video. Baka mamaya may mag-comment na naman. Ang haba naman ng video nyo. Abangan niyo yung part 4 ha. Kasi itutour ko kayo sa napakaganda naming hotel. Thanks for watching everyone. God bless. Akrrr!